Sinisiraan yung mga nagpoprotesta laban sa katiwalian. Opo. Isasangkot pa, sasabihin kasama pa daw kami sa pagbagsak ng gobyerno. Hindi po kami ang nagpapabagsak ng gobyerno, Ginoong Marcos. Kayo po. Sa mga tirada nyong yan, kayo ang nagpapabagsak ng gobyerno. Sabi ng Whistleblower, totoo. inaaway. Si Gutesa, inaaway. Eh, Diba? hindi ko na maintindihan. Pinoprotektahan si Martin Romualdez. Ayaw pa uruin si Saldico. Kung saan-saan dinadivert yung issue. Diba? Yun nga Yung sinasabi po. ni Iniiba Senator nila. Marcoleta, iniiba usapan. Yun na nga po. Yung tsansa mo na madisgrasya Oh. Number one. sa kung saan dahil sa baha Opo. ay pinakamalaking tsansa dito sa Pilipinas. Uy, Ayan. nakakaawa na tayo. Ganyan katindi ang problema rito sa Oo. atin. Yan. Ngayon, sa gitna niyan, anong ginagawa ng gobyerno natin? Nangaaway. Nangaaway. Nagbabanta. Mm. Ito yung magandang bata na nagsasalita sa akin, ha? Oo. Ba't ganun yung gobyerno natin? Nangaaway pa, nagbabanta. Ang dami na nga namamatay. Oh. Ano Kina- gagawin ko? Sinisiraan yung mga nagpoprotesta laban sa katiwalian. Opo. Isasangkot pa, sasabihin kasama pa daw kami sa pagbagsak ng gobyerno. Hindi po kami ang nagpapabagsak ng gobyerno, Ginoong Marcos. Kayo po. Sa mga tirada nyong yan, kayo ang nagpapabagsak ng gobyerno. Kami kahit kailan, hindi po kami mahihilingin na magbagsak Mangyari ng yan. gobyerno. Oo. Saka mga whistleblower, kawawa. Oo, yung mga nagsasabi ng whistleblower, totoo. inaaway. Si Gutesa, inaaway. Eh, Diba? hindi ko na maintindihan. Pinoprotektahan si Martin Romualdez. Ayaw pa uruin si Saldico. Yun. Kita nyo nangyayari sa Cebu. Anong nangyari tuloy sa Pangulo? Nakita mo yung mga video kahiyaya. Opo. Yun Dumalaw nga. yung Pangulo. Kawawa Walang siya. pumapansin sa kanya. Diba? Hindi, Ang mahal na bihira. Pangulo, makinig naman po kayo kasi hindi lang naman kayo yung tao na naapektuhan. Yung mga leader ninyo, pakiimbestigahan naman. Oo nga Yun lang. Kung... Bago yung yung kung saan-saan dinadivert yung issue, di ba? Yun nga Yung sinasabi po. ni Iniiba Senator nila. Marcoleta, iniiba usapan. Yun na nga po. At saka ayaw nilang napipintasan sila. Why? Maganda nga yung pintasan ka ng pintasan para lalo kang mag-grow Oo, basta Diba? ito ay constructive, huwag Correct. personal. Opo, constructive. Oo, yung tungkol sa panunungkulan mo, wala pong masama. Anong ginagawa nila? Yan, si Rizzo Ontiver, dinidemanda yung mga vloggers. Ako, mali. okay lang ako i-demanda kasi hinamon ko naman siya. Tinanggap niya yung hamon, sige, bakbakan kami. Pero yung mga ibang vloggers, kawawa naman. Nagsasabi lang naman ng saloobin nila Tama. Bago sinasangkot, destabilizer daw. Oo, Di ba? grabe. Kami yung sa amin nang binibintang yung karahasan. Bakit naman kami gagawa ng karahasan? Saka may mga bintang pa sila sa mga religious group na binabayaran daw. How come? Naku. Grabe naman kayo. Kami na nga nagdo-donate. Paano pa kami babayaran? Hindi kasi nga yung mga Diba? trolls na kinukuha Oo. sa farm, 'di ba? Merong mga bintang na may troll farm Puro- sa Malacanang. Yung puro mga bintang. yung mga low budget na humihit-hit ng solvent. Opo. Kaya mga bangag kung ano-anong naiisip. And alam niyo po mga kasama, para sa inyong kaalaman, ito po ang amin pong pananampalataya sa Iglesia ni Cristo ay nasusulat po sa Taga-Roma. Mga Taga-Roma, 13 ang talatay 1 hanggang 5. Ito Opo. basahin po natin. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y paparusahan. Ayun. Okay, yun po Opo. ang aming paniniwala. Ngunit, hindi po paglaban sa pamahalaan yung paghingi ng transparency Yan. at accountability. Yan po ay bahagi ng demokrasya. Sapagkat may kasabihan nga, ang tinig ng mga taong bayan ay tinig ng Diyos. Yun. Hindi po namin nais pabagsakin ang pamahalaan. Opo. Lamang bilang mga mamamayan na may mga karapatan din naman sa ating saligang batas. At kung susundin po natin ang lohika nitong mga taga-Roma, Opo. di ba? Yung talata na ating binasa, ang konstitusyon ay
itinatag din ng pamahalaan, di ba? Correct. Opo. In fact, yan ang framework ng pamahalaan. Ginagalang din po natin ang konstitusyon. At kasama sa mga karapatan natin sa ilalim ng konstitusyon ay yung the right to peaceably assemble and Ayun. petition the government for redress of grievances. Kung meron po tayong mga hinaing, pwede po tayong magtipon-tipon ng mapayapa at hilingin sa ating pamahalaan. Oy, bakit naman ganyan? Tama. Bakit may anomalya? Parusahan nyo naman, huwag pagtakpan ang mga gumagawa ng anomalya. Hindi po paglaban sa pamahalaan Hindi, yan. hindi. Yan ay paggalang sa pamahalaan sapagkat yan po ihinihingiling natin sa pamahalaan. Opo. Ang lumalaban sa pamahalaan, yung mga komunista, di ba? Oo. Pinapatay nila yung mga sundalo. Gusto nilang buwagin ang pamahalaan. Gusto nilang maglagay ng ibang klaseng pamahalaan na Maoist. Di ba? Maoist. Leninist. Ang komunismo ay isang doktrinang walang Diyos. O, yun ang inyong kalabanin. Anong nangyayari? Kakampi na ng kasulukuyang pamahalaan yung mga taong ang advokasya nila ay yung godless ideology. O, yun ang mabigat. Kaya po, nasusulat din po mga kababayan sa Biblia. Ha? At ito po, ang ating mababasa, ha? Ito. Ipaliwanag ko sa inyo, ha? Okay. Para alam po ninyo, ito. Ha? Ito. Ito ay sa Kawikaan 29 ang talata ay 2. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Yun. Di ba? Meron pang isa. Ito ay panawagan natin dun sa mga opisyal natin na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang liwanag. Opo. At nagpapasasa pa rin sa mga nakaw na yaman. Ito ay nasa Efeso 5, ang talata ay 11. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Ayun. Yun, sinasabi rin po ng Biblia na pagka mayroong katiwalian, ilantad natin upang ang pamahalaan na itinalaga ng Diyos ay gumawa ng aksyon para matanggal ang katiwalian. Yun. Yun po, malinaw na malinaw po yun. Opo. So hindi po pagsuway ito either sa batas ng tao o sa batas ng Diyos yung gagawin natin. 16 to 18 na Yes. pagtitipon for transparency. Wala pong masama dyan sapagkat ang transparency, ang accountability ay nasa konstitusyon. Itinalaga yan ng gobyerno na ang gobyerno naman yon ay itinalaga ng Diyos. Opo. So pagsunod lamang po sa kautusan ng Diyos na tayo po ay humingi ng transparency. Tama. Karapatan po natin yon. Ayan, nagbigay na po tayo ng sitas bilang Yes. suporta sa ating gagawin. So, 16 to 18. Opo. Dalawa po ang venue, mayroon po sa Grandstand. sa Luneta, mayroon din po sa EDSA EDSA Shrine. Shrine. Ayan. Wala pong masama dyan. Lamang, katulad ng sinabi ni Secretary Defensor, kaiingat tayo Opo. na huwag tayong pasukin nung mga planted, katulad nung nangyari noong September 21. Oo, nanira lang. Gagawin Gusto po nila yan. Desperado na po sila at ituturo na naman yung mga leader ng mapayapang pagtitipon. Ang bihira. Eto ba namang mukhang ito? Mukhang violente ba ito? Hindi Oo. po. O i-contrast nyo sa pagmumuka ng mga iba sa gobyerno. Hindi po. O mukhang violente. Kasi makita nyo pa lang yung pagmumukha ng iba sa kanila, magwawala na kayo eh. Magiging violente na kayo, magagalit kayo sa mundo. Ito Opo. mga tong mukhang galit sa mundo. Yun. Yung mga pagmumuka, di ba? O Pero sana napakaliit ang Pilipinas para magkagulo-gulo tayo. Magkaisa naman tayo. Maawa naman tayo sa ating bansang Yun nakakahiya saan man tayo pumunta. tama. Kaya. So, bago tayo mag-break, Kajubi, manawagan ka sa ating mga taong bayan para doon sa gagawing Yes. mapayapang pagkilos. Opo, nakahanda na po ang grupo ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan. Ito po'y panawagan lamang para sa kapayapaan at para ipaalam sa gobyernong ito na tayo naman din po ay umaasa ng kapayapaan. Kung meron mang manggugulo na nakikinig at nanonood ngayon, parang awa nyo na, wag na kayong pumunta
dahil hindi ho namin kailangan ang mga makademonyong layunin na gagawin po ninyo dahil ang Iglesia ni Cristo po never na nagyaya ng rally kung hindi po ito makakabuti. At never Tama. nagyaya ng kaguluhan kanino man. At yung mga nagbibintang tungkol sa pera-pera, kayo po yan, huwag niyong ibintang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil kayo po ay makasalanang tao. Dahil puro kayo sinungaling. Kayo po yung sinungaling eh. Oh, hindi, ganito Kasi na lang. isipin nyo. Maghanap sila. Tanong nila kahit sinong politiko. Oh, kung mayroon diba? sa pamamahala na humingi ng pera sa inyo. Walang sa kanila. nanghihingi. Hanapan At nyo. Hiharap nyo sa amin. Oh. At lagi niyong tatandaan, nagkaisa po ang lahat ng umaasa ng kabutihan, hindi po kaguluhan. Kayo pong nag-iisip ng masama sa Iglesia ni Cristo, kayo po ang tunay na magulo. At kung gusto ho ninyong manggulo, mag-solo kayo, wag nyo kaming idamay. Kagaya ho ng iba, hindi naman Iglesia ni Cristo, nagpapakilala kayo. Mahiya naman ho kayo. Okay, at sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang